Tinanong ni Yuan si Sangchan kung ilan raw ang nakuha nilang essence sa mga pinatay niyang halimaw. Sumagot naman si Sangchan ang kasama pa raw ang isang essence na pinupulot niya, bale ay 6 na ang total nito. Sinabi naman ni Yuan na bumawas daw ng isa si Sangchan para sa kanya. Naisip naman ni Sangchan na ang bilis raw ng pagdadala nila ng halimaw ay hindi kayang masabayan ang bilis ng pagpatay ni Yuan sa mga ito. Ano raw kaya ang planong gawin ni Yuan sa dami ng essence na iniipon niya? Sinabi ni Sangchan na mukhang nahuli raw ng konti si Juyon. Sinabi naman ni Yuan na sigurado raw siya na parating na rin ito. Nagtanong si Sangchan kung ano na raw ngayon ang level ni Yuan. Sa bilis daw kasi ng hunting speed ni Yuan ay tingin niya raw ay napakabilis rin ang pagtaas ng level nito. Sumagot naman si Yuan ang bumagal na raw ng sobra ang kanyang pag-level. Kailangan pa raw niyang maghintay sa sunod na tutorial upang makapagpa-level na siya ng maayos. Napaisip naman si Sangchan kung gaano na raw kaya kataas ang level ni Yuan para hindi na kayang mag-level up pa sa dungeon na ito. Ipinaalala naman ni Yuan na ang level daw ay isang personal na impormasyon. Huwag daw nitong tanungin ang ibang tao tungkol sa level nila at huwag rin itong sasagot kapag siya naman ang tinanong. Kahit daw stats ay huwag daw nilang sasabihin. Napatanong si Sangchan na kung ganoon daw, bakit daw siya tinanong ni Yuan tungkol sa kanyang constitution stats. Sumagot naman si Yuan na tama nga raw ito, dapat nga raw pala ay hinayaan na niya lang mabulok ang braso ni Sangchan. Tumawa si Sangchan at sinabing inuutang na loob niya nga raw ito kay Yuan. Sinabi ni Yuan na habang dinadala raw ni Sangchan ang mga halimaw papunta sa kanya ay huwag raw nitong kakalimutan na pumatay rin ng ilang halimaw. Kailangan din nitong pataasin ang sarili niyang level habang namumulot ng mga essence. May bigla namang tumawag sa pangalan ni Yuan, tinawag siya ni Juyon at sinabing naroon na raw siya. Hinahabol si Juyon ng napakaraming naglalakihang halimaw. Sinabi ni Yuan na nandoon na raw si Juyon at ang mga nahila nitong halimaw. Sinabi naman ni Sangchan na halos kakaunti pa lang ang oras ng pagpapahinga nila. Agad na tumakbo si Yuan upang patayin ang mga naglalakihang halimaw na humahabol kay Juyon. Sa loob ng dungeon ay makikita si Sangchan na hinahampas ng kanyang hammer ang isang subterranean snake, bumagsak sa lupa ang halimaw sa ginawa niyang yun. Sinabi ni Sangchan na napatay na niya raw ang halimaw matapos marinig ang notification na nag-level up na raw siya. Napatanong naman si Juyon kung nag-level nga raw ba si Sangchan. Sumagot naman si Sangchan ng yep, at tinanong kung nag-level up rin si Juyon. Sumagot naman sa kanya si Juyon ng yeah, pinulot ni Sangchan ang essence na nagmula sa subterranean snake na kanyang pinatay. Dumating si Yuan at tinanong kung tapos na raw ba sila. Sumagot naman si Sangchan ang katatapos nga lang daw nila. Tinanong ni Sangchan kung pwede nga raw ba niyang itabi ang essence na pinulot niya. Pinulot ni Yuan ang isang essence at sinabing ang dalawa raw mismo ang pumatay sa mga halimaw, kaya maaari nilang kuhanin ang mga essence ng mga ito. Inabot ni Yuan ang essence na pinulot niya at sinabing kasama raw ito ay may tig 50 essence na raw sina Juyon at Sangchan. Sinabi ni Juyon na mayroon lang daw silang tig 20 essence noong bago sila magpunta sa underground station. Nagpasalamat siya kay Yuan dahil hindi niya raw akalain na ganoon nila kabilis makokolekta ang kailangan nilang 50 essence. Nagpasalamat din si Yuan sa dalawa dahil bumilis raw ng 50% ang kanyang hunting speed sa tulong ng mga ito. Naisip ni Yuan na nakaipon raw siya ng mas maraming essence kumpara sa inaasahan niya. May 2 oras 57 minuto at 15 segundo na lang ang natitira sa kanilang third tutorial. Malapit na raw mag-activate ang gate na naroon sa gitna ng kalsada. Sinabi ni Yuan na kung tapos na raw ang dalawa ay lumabas na raw sila ng underground station. Natuwa naman si Sangchan at sinabing sa wakas ay makakabalik na raw sila sa itaas. Natanong ni Juyon kung magulo pa rin daw kaya sa labas. Sumagot naman si Sangchan na pupusta raw siya na mas lumala pa ito, lalo na raw at patapos na ang kanilang third tutorial. Sinabi rin ni Sangchan na nag-aalala raw siya sa mga taong naiwan sa labas. Itinuro ng isang partisipante ang gate at sinabing nagkukulay pula na raw ito. May isa namang nagsalita at sinabing siguro ay sa ilang sandali na lang ay maaari na silang magtungo sa loob ng nakikita nilang pulang gate.
Sinabi ng isang lalaki na may 45 essence na si Jaehyun na ang lahat daw ng naroon ay sikretong itinatago ang kanilang mga sandata at sinusubukang makipag-usap ng hindi kanais-nais. Sinabi naman ng kalbong lalaki na si Dushek na wala raw kasiguraduhan ang drop rate ng essence sa mga halimaw. Imbis raw na ilagay ng mga ito ang kanilang sarili sa panganib sa pagpatay sa mga halimaw, mas mabilis raw na pumatay na lang ng ibang tao at nakawin ang essence na pag-aari nito. Mukhang wala pa raw planong gawin ang ibang grupo na naroon. Sinabi ni Jaehyun na magbabago raw ito kapag nagbukas na ang pulang gate. Naisip niya na sa oras na magbukas ang gate ay pare-pareho sila ng gagawin na magnanakaw sa iba at tumakbo papasok ng gate. Napatingin si Dushek sa kabilang direksyon at sinabi sa kasama niyang si Jaehyun na pinagmamasdan na raw sila ng leader ng isang napakalaking grupo. Nagulat ang dalawa nung makita nila na naglalakad na patungo sa kanilang direksyon ang leader ng isang grupo na si Myunghon. Sinabi ni Dushek na papunta na raw sa kanila si Myunghon. Kinabahan ang dalawa sa paglapit nito sa kanila. Sinabi ng papalapit na si Myunghon na long time no see raw. Tinanong niya kung tama ba raw siya na 2 araw na silang hindi nagkikita. Sinabi naman ni Jaehyun na tingin niya raw ay hindi pa sila masyadong magkakilala para magbatian ng ganon. Sinabi naman ni Myunghon na mataas pa rin ang pride ng leader ng grupo na si Jaehyun kahit alam naman ito ang maaaring mangyari. Tinanong ni Myunghon kung alam ba raw ng mga ito ang kanilang sitwasyon. Sinabi niya na kapag raw bumukas ang gate ay mag-uumpisa na raw ang madugong labanan sa lugar na yon. Naisip naman ni Jaehyun na napakawalang hiya raw ni Myunghon, nag-ipon daw ito ng napakaraming kagrupo upang paghandaan ang oras na ito. Tinanong ni Jaehyun kung ilan ba raw ang essence na kailangan sa kanila ni Myunghon. Sumagot naman si Myunghon ng napakarami raw nilang bibig na dapat pakainin kumpara sa grupo ni na Jaehyun. Kaya nga raw maraming essence ang kailangan nila, tingin niya raw ay kailangan pa nila ng 700 essence. Hindi maipinta ang mukha ni Jaehyun sa narinig niyang bilang ng essence na hinihingi sa kanila ng grupo ni Myunghon. Naisip ni Jaehyun na kung 100 lang daw ang hinihingi nito ay ibibigay na niya ito upang makaiwas sa kanilang kumprontasyon. Halos 800 lang daw ang essence ng kanilang grupo, hindi raw makatarungan ang hinihingi ni Myunghon. Mukhang hindi na raw sila makakaiwas na labanan ang grupo ni Myunghon. Binago naman ni Myunghon ang bilang ng hinihingi niya. Sinabi niya na kahit daw 400 essence na lang ang ibigay ng grupo ni Jaehyun, sila na raw ang bahala na maghanap sa kulang nito. Naisip naman ni Jaehyun na kasinungalingan lang ito ng hambog na si Myunghon. Kapag raw tumanggi siya sa hinihingi ni Myunghon ay mag-uumpisa na raw ang labanan ng grupo nila. May 50 katao raw ang grupo ni Myunghon, samantalang 20 katao lang ang miyembro ng kanyang grupo. Lugi raw sila sa dami ng kakalabanin nila. Nagdadalawang isip si Jaehyun kung ibibigay na raw ba niya ang 400 essence na hinihingi sa kanila o haharapin na lang nila ang grupo ng mayabang na si Myunghon. May biglang dumating sa safe zone at nakiraan sa mga taong nakaharas sa gitna ng daan. Dumaan sa gitna ng mga tao ang duo ni na Sangchan at Juyeon. Hindi sila natakot kahit na pinagmamasdan sila ni Myunghon at ng mga kasamahan nito. Nagtataka naman si Myunghon kung sino ang mga ito. Naisip naman ni Jaehyun na pamilyar sa kanya ang mukha ng dalawang ito. Hindi raw ang mga ito nag-iwan ng lasting impression sa kanya. Hindi raw tulad ng isa pang lalaki na nasa likod nila. Naglalakad sa likuran ng dalawa ang bida nating si Kim Yuan na may dala-dalang malaking kahon. Pagkarating sa isang pwesto ay binitawan na ni Yuan ang dala niyang kahon. Tinanong ni Myunghon kung saan ba raw nagpunta si Yuan. Ilang araw na niya raw itong hindi nakikita. Sumagot naman si Yuan na may mga kinailangan lang daw siyang gawin. Nagtanong si Myunghon kung nagawa ba raw ni Yuan na makakolekta ng kailangan niyang essence. Sumagot naman si Yuan ng halata naman siguro. Kinuha ni Yuan ang kanyang inventory pouch at isinalin ang essence na laman nito sa loob ng dala niyang malaking kahon. Gulat naman ang lahat ng partisipante na naroon. Hindi sila makapaniwala at sinabing nakakabaliw raw ang dami ng essence na inilagay ni Yuan sa kahon. Naglapitan ang lahat ng mga natitirang partisipante maging ang mga nakaabang sa pagbubukas ng pulang gate. Iniisip nila kung ilan raw kaya ang bilang ng mga essence na ito. Naisip naman ng iba na siguro raw ay hindi ito bababa sa 1,000.
Nag-iisip naman si Myunghon kung paano raw kaya nagawang makakolekta ni Yuan ng napakaraming essence. Naisip niya na hindi na raw niya kailangang matakot dahil sa dami ng mga taong naisali niya sa kanyang grupo. Kahit pa raw bihasa si Yuan sa paggamit ng sandata ay wala raw itong magiging laban sa dami nila. Hindi raw bababa sa 50 ang bilang ng mga naisali niya sa kanyang grupo. Kahit pa raw gaano kalakas si Yuan ay hindi nito makakayanang harapin ang napakaraming kalaban. Tumingin si Yuan sa paanan ni Myunghon, sinabi niya kay Myunghon na tumingin daw ito ng maayos sa kanyang inaapakan. Napaisip naman si Myunghon kung anong meron doon, nakita niya na may bilog na linya ang nakaguhit malapit sa pwestong inaapakan niya. Nagtanong si Yuan kung ito nga raw ba ang kailangan ng lahat ng nandoon. Habang hawak ang isang essence ay sinabi ni Yuan na hindi na raw niya kailangan ang lahat ng essence na nasa kahon, may sapat na raw siyang essence para sa kanya. Agad namang nagtaasan ng kamay ang mga nakarinig kay Yuan at sinabing ibigay na lang daw ito sa kanila. Pinutol naman ni Yuan ang tuwa ng mga ito at sinabing hindi niya raw ito ibinibigay ng libre. Sumenya siya ng isa sa kanyang daliri at sinabing binebenta niya raw ito ng 100 points kada isa. Itinuro ni Yuan ang linya sa harapan ni Myunghon, sinabi niya na kung gusto raw ng mga itong bumili ng essence ay kailangan daw muna ng mga itong magpaalam sa kanya bago pumasok sa ginawa niyang bilog na linya. Napaisip naman ang iba kung tama ba raw ang rinig nila na 100 points ito kada isa, napakamahal daw ng presyo nito. Pero kahit ganon ay nag-isip din sila kung ilan pa ba raw ang points na mayroon sila, wala raw binibentang essence sa kanilang system shop, kay Yuan lang daw ito mabibili. Inilabas naman ni Myunghon ang kanyang sandata at sinabing napakaramot daw ni Yuan. Maaari raw nitong ibigay na lang ng libre ang mga essence na mayroon siya, at iligtas ang buhay ng mahigit sa 100 tao. Pero mas ginusto pa raw ni Yuan na ibenta ito sa iba, sinabi ni Myunghon na kalokohan lang daw ito. Tinakot niya si Yuan at sinabing paano naman kung wala kaming points na pambayad, ano naman ang balak mong gawin? Sinabi ni Yuan na mukhang kakaiba raw ang tinatanong sa kanya ni Myunghon. Wala raw siyang plano na pilitin ang sino man na bumili sa kanya ng essence. Kung sino lang daw ang may gusto ay siya lang ang pagbibilhan niya nito. Basta raw magbayad sa kanya ang mga ito ng harapan ay wala na raw siyang pakialam kung saan ang mga ito kukuhanin ang ibabayad na points sa kanya. Magbenta man ang mga ito ng kanilang items o stats ay parehas niya itong tatanggapin. Nagulat naman ang iba matapos malaman na maaari pala silang magbenta ng stats at items. May mga nakuha raw silang points sa first at second tutorial, kaso nga lang ay kinailangan nila itong gamitin upang makapatay sila ng mga halimaw sa loob ng third tutorial, kaya nga raw kaunti na lang ang points na meron sila. Naasar si Myunghon sa mga naririnig niyang pag-uusap ng ibang mga partisipante, mukhang naiinganyo na silang bumili ng essence kay Yuan. Sinabi niya kay Yuan na pupusta raw siya na nagawa raw ni Yuan makakolekta ng napakaraming essence sa pamamagitan ng pagpatay at pagnanakaw sa iba. Ngayon naman daw ay gusto pa nitong ibenta ang mga essence kapalit ng points, tingin ba raw nito ay tatanggapin pa ito ng ibang tao? Tinanong naman ni Yuan kung paano naman daw kung hindi niya ito ninakaw. Mangangatwiran pa si Myunghon nang biglang nagsalita si Juyon na wala raw itong karapatan na tawagin ang iba na magnanakaw. Pinatay at ninakawan daw ni Myunghon ang iba niyang kaibigan. Sinabi niya rin kung alam ba raw nito kung ano ang kanilang mga pinagdaanan upang makatakas sila sa paghabol sa kanila ng mga ito. Sinabi naman ni Sangchan na kung totoo raw ang paratang ni Myunghon kay Yuan, di sana raw ay patay na sila at wala na roon. Nakaligtas lang daw sila dahil tinulungan sila ni Yuan. Sinabi niya rin na para lang daw umutot si Myunghon sa isang kwarto at isinisi sa iba ang ginawa niya. Huwag daw dapat maniwala ang iba sa napakawalang kwentang tao na si Myunghon. Nanlaki naman ang mga mata ni Myunghon sa mga ibinulgar ni Juyon at Sangchan, minura niya ang mga ito at itinanong kung ano naman daw ang magagawa ng tatlo laban sa kanya. Inihanda ng mga kagrupo ni Myunghon ang kanilang sandata. Sinabi ni Myunghon na tingin raw yata ng mga ito ay magiging ligtas na sila kapag dumikit sila kay Kim Yuan. Humiyaw si Myunghon at iniutos na patayin raw nila ang tatlo ni Juyon, Sangchan at Yuan. Nagtakbuhan naman ang mga taong kagrupo ni Myunghon dala-dala ang kanilang sandata upang sugurin at patayin sina Yuan.
May bigla namang umatake ng napakabilis, inatake ni Yuan ang mga taong pumasok sa loob ng linya na ginawa niya. Tumilapon ang mga pugot na ulo ng mga lalaking ito. Pagkapatay ni Yuan sa mga lalaking ito ay sinabi niya na lumampas kayo sa linya. Nagulat naman si Myung-hun matapos makita ang mga pugot at dugo ang katawan ng mga pinasugod niyang lalaki. Nataranta at napaurong naman ang iba pang sumugod na mga lalaki matapos makita ang mga bagsak na katawan ng mga dati nilang kasamahan. Naisip naman ni Myung-hun na ito raw pala ang tinutukoy ni Yuan sa sinabi nitong wag raw lalampas ng linya si Myung-hun kahit ano pa man ang mangyari. Nagsalita si Yuan at sinabing nananatili pa rin daw ang pagbebenta niya, magbayad lang daw sila ay pagbebentahan niya ito ng essence. Ang mga bibili raw ay dapat munang magpaalam sa kanya bago pumasok sa loob ng linya. Bumili raw man ang mga ito o hindi, ay nasa kanila na raw ang desisyon, wala raw siyang pipilitin sa mga ito. Pero kapag daw lumampas ang mga ito sa linya na may masamang intensyon, ay papatayin niya raw agad kahit sino pa man ito. Ini-activate ni Yuan ang kanyang skill na Basic Arcane Sword. Hindi naman nadala ang hambog na si Myung-hun at inutusan pa rin ang kanyang mga kagrupo na atakihin si Yuan. Sa pagkakataong ito ay mas marami na silang sumugod upang patayin si Yuan. Naiwasan ni Yuan ang ginawang pag-atake sa kanya ng isang nakapulang lalaki. Matapos noon ay pinugutan niya agad ng ulo ang nakapulang lalaki pati na rin ang isa pa niyang kasabay na umatake. Lahat ng tao na pumasok sa linya na ginawa ni Yuan ay pare-pareho lang ang nagiging katapusan, napupugutan ng ulo, bumabagsak ang katawan at nawawalan ng buhay. Habang pinapanood ang pagkamatay ng mga inutusan niyang kagrupo ay napaisip si Myung-hun kung posible ba raw talaga ang lakas na taglay ni Yuan. Sa mga sandaling ito ay level 11 na si Myung-hun, iniisip niya kung siya nga ba ang nakalimot kung anong klaseng mundo ang ginagalawan na nila. Kailangan na raw niyang tumakbo, naisip ni Myung-hun ang sinabi ni Yuan na papatayin niya lang ang mga taong lalampas sa ginawa niyang linya. Tumakbo ng mabilis si Myung-hun papalayo kay Yuan, naisip niya na magagawa niyang makatakas at makaligtas kapag nakatakbo na siya ng napakalayo. Bigla naman niyang narinig ang boses ni Yuan. Sinabi ni Yuan na tingin ba raw nito ay ligtas na siya dahil lang nakatakbo ito ng malayo. Ngumiti si Yuan at sinabing kabisado ko ang lahat ng mukha niyo. Napaisip naman si Myung-hun kung ano raw ang ibig sabihin ni Yuan sa sinabi niyang kabisado niya ang lahat ng kanilang mukha. Nang biglang pinugot ni Yuan ang ulo ng walang hiya, hambog at mayabang na si Myung-hun. Lumabas pala ng linya ang bida nating si Kim Yuan upang patayin ang kontrabidang si Myung-hun. Makikita ang mga nagkalat na dugo sa paligid, nagmula ang mga dugong ito sa mga katawan ng mga lalaking pinatay ni Yuan. Naglakad si Yuan sa gitna ng mga bangkay ng mga taong umatake sa kanya. Napakaraming bangkay ang naroroon sa loob at labas ng linya na ginawa ni Yuan. Kinuha ni Yuan ang kahon na pinaglagyan niya ng kanyang mga essence. Sinabi niya na napakakalat na raw doon, binuhat ni Yuan ang kahon at inalis niya ito sa bilog na linya na napapalibutan ng maraming bangkay. Nag-atrasan naman ang ibang partisipante sa paglapit sa kanila ni Yuan. Lahat sila ay nakakaramdam ng takot dahil sa nasaksihan nilang kakayahan ni Yuan. Naisip ni Jaehyun na nagawa raw patayin ng nag-iisang tao ang lahat ng kalaban niya. Sa lakas nga raw ni Yuan ay kayang-kaya niyang ubusin kahit gaano pa kalaki ang isang grupo. Maaari na nga raw mangyari ang mga napapanood nilang kapangyarihan sa sinehan sa bagong mundong ginagalawan nila. Akala raw niya ay naka-adapt na siya ng maayos sa mundong ito, nagkakamali raw pala siya. Iniangat ni Jaehyun ang isa niyang kamay at sinabing bibili raw siya ng essence na itinitinda ni Kim Yuan. Lumapit naman sa kanya ang kasamahan niyang si Dushek. Tinanong ni Dushek kung ano raw ang gagawin ni Jaehyun sa kulang niyang points. Sumagot naman si Jaehyun na naitanong na raw niya kanina sa isang laki. Maaari raw niyang ibenta ang kanyang kutsilyong sandata ng 500 points. Hindi pa rin kumbinsido si Dushek kaya sinabihan siya ni Jaehyun na mag-isip daw siya ng mabuti. Ang lahat daw ng essence na pag-aari ni Yuan ay nakuha nito sa pamamagitan ng pagpatay ng halimaw ng mag-isa. Napatanong naman si Dushek kung paano ito nasabi ni Jaehyun. Sumagot naman si Jaehyun at tinanong kay Dushek kung ilan raw kaya sa tingin nito ang halimaw na pinatay ni Yuan para maging ganoon ito kalakas. Hindi rin daw kinuha ni Yuan ang mga essence ng mga taong pinatay niya.
Pinakita niya raw na hindi nagmula sa nakaw ang mga essence na hawak niya at pinatunayan na isa itong legal na palitan. Napalingon naman si Yuan sa taong lumapit sa kanya. Lumapit sa kanya si Jaehyun at pumasok sa bagong gawang bilog na linya ni Yuan. Wala namang ginawa si Yuan dahil inaabot lang ni Jaehyun ang kamay niya at wala itong intensyon na masama. Sinabi ni Jaehyun na bibili raw siya ng 7 essence. Habang inaabot ang kanyang kamay ay naisip niya na ang mga tuntunin at batas ng mundong ito ay gawa na ngayon ng mga taong kagaya ni Yuan, gawa raw ng mga taong malalakas. Matapos hawakan ni Yuan ang kamay ni Jaehyun ay nagkaroon si Yuan ng notification na natanggap na raw niya ang 700 points. Napagtanto naman ng ibang partisipante na kapag daw bumili sila kay Yuan ng essence at nakumpleto nila ang kanilang 50 essence ay makakadiretso na raw sila sa sunod na tutorial. Binibilang na nila kung ilang points pa ang meron sila at kung ilang points pa ang kulang nila upang makabili ng kailangan nilang essence kay Yuan. Pagkapasok ni Jaehyun sa pulang gate ay sunod-sunod na ang pagbili ng mga partisipante. Bumili ang iba ng 7, sa iba naman ay 10, nangutang naman ang iba ng points sa mga kakilala nila at nangako na babayaran sa sunod nilang tutorial. Sinabi ng isang laki na medyo may sira na raw ang isang kutsilyo na ibinebenta sa kanya. Bibilhin niya lang daw ito ng 300 points, sinabi naman ng isang laki na hindi na raw popular ang item na ibinebenta sa kanya, kaya bibilhin niya lang ito ng 200 points. Nagreklamo naman ang isang lalaki at tinanong kung scammer ba raw ang mga laki na ito. Ibinenta raw sa kanya ang item na yon ng 1,000 points tapos bibilhin lang ito ng laki sa mababang presyo. Ipinalit naman ng isang lalaki ang kanyang stats, ibinente niya sa laki ang kanyang 3 constitution stats kapalit ng 300 points. Nagpatuloy naman si Yuan sa pagbebenta ng mga essence sa mga taong bumibili sa kanya. Habang tumatanggap ng mga points sa ibang tao ay pinagmamasdan ni Yuan ang palitan na nagaganap sa pagitan ng laki at ng mga partisipante ng tutorial. Naisip niya na napakamura raw ng bili ng mga laki sa stats na binibili nila. Pag nag-umpisa na raw ang mga itong umakyat ng tower ay doon pa lang nila mapapagtanto na napakahalaga ng mga nawala nilang stats. Kahit pangaraw ganoon ay pabor pa rin ito kay Yuan dahil may naibibili na ang mga itong points sa kanyang essence. Bilang ng points ni Kim Yuan, 167,400 points, akala raw ni Yuan ay big win na ang makakuha siya ng 100,000 points, pero sa dami raw ng points na meron siya ngayon ay sisiguraduhin niya raw na makukuha niya ang bagay na kanyang kailangan. Nagtanong si Juyon kung aalis na rin daw ba si Yuan. Nung mapansin naman ni Yuan na dumating ang dalawa ay tinanong niya ang mga ito kung bakit hindi pa sila umaalis. Sumagot naman si Juyon na gusto raw nilang sumama kay Yuan. Sinabi ni Yuan na wala raw siyang balak na gawing kakampi ang dalawa. Sinabi naman ni Sangchan na ayos lang daw sa kanila kahit gamitin sila ulit ni Yuan bilang pangpain gaya ng ginawa nila sa dungeon. Maaari rin daw silang iwan ni Yuan kapag tingin nito ay wala na silang pakinabang sa kanya. Napaisip naman si Yuan sa sinabi nilang pumapayag daw sila kahit gawin pa silang pangpain, hindi raw ito ganoon kadaling desisyon. Ngumiti si Yuan at sinabing pasensya pero hanggang dito na lang. Sinabihan niya ang dalawa na wag raw silang umasa ng kahit na ano sa ibang tao, hindi raw ang mga ito tatagal kapag ginawa nila yon. Sinabi rin ni Yuan na hindi rin daw siya aalis, nagtaka naman si Sangchan kung tama nga raw ba ang rinig niya na hindi raw aalis si Yuan. Nalilito naman sina Juyon at Sangchan sa ipinakita sa kanila ni Yuan. Ipinakita ni Yuan ang kanyang inventory pouch at sinabing wala na akong essence na natitira.